Yan, dyan pa kayo mag-U-turn. Tungkol sa kung anong sino ang nakapagpa-inspire. Good afternoon, good afternoon. Magandang hapon sa Tagalog. Guten Tag sa German. At buongiorno pa rin sa Italiano. Well, ngayong araw na to, Miyerkules o Webes, Miyerkules. So, may bato-bato. Mag-graba pa rito sa gitna. Delicate to Oh. So yun nga, ano ba pag-uusapan natin na magiging content dahil tayo ngayon ay pupunta ng Muntinlupa. Meron tayong fambam na gagawin. So for today's episode, ano ba ang nagiging pag-usapan natin? Ano ba ang nagiging parang hey! Tangina mo! Hayop kang animal ka. Sumusirain yung araw ko Tangina mo. Yun nga, ano ba pag-uusapan natin? Tungkol sa kung anong sino ang nakapagpa-inspire, kung paano tayo nagsimulang magustuhan at bilhin itong Z1000 natin. So unang-una, that was 2008 to 2010. I don't know lang kung ano ang year o taon. Pero yun yung hindi ko certain kung anong taon na yun. So nasa Italy kami dahil tayo ay mandaragat, isang seafarer. So nung kami ay nasa Italy, sa Genova, Italy, so tayo, ang tawag nito, nagkaroon kami ng tinatawag na dry dock, or kasi opening ata kami ng barko noon, I don't know. So ganun siya. Tapos yun nga, nakita ko lang sa tab yung kulay pula na hindi ko naman certain. So ipa-flash natin ko yung ipa-flash natin sa screen yung picture na lang, kasi by that time hindi pa uso yung yung social media So ipa-flash natin yung picture ng Street Fighter na nakita. Yung pala yung pangalan nun. So Street Fighter. Hindi ko naman alam. Basta ang alam ko kulay pula, tapos nakasulat Ducati. Yung pala Street Fighter pala yun. So by that time hindi ko alam kung gano'n ang mukha nito. And then fast forward, kung saan ay nagsimula tayong bumalik ulit magmotor is nung 2020, during the pandemic time. So doon natin nakita yung picture ng Z1000, at doon tayo nagkaroon ng inspiration para magkaroon tayo ng ability to buy or maka-acquire kahit man lang nung panahon na yun. Parang naisip ko, kahit segunda mano lang, okay na yun. And then yun na nga, after ng pandemic talagang hirap ng buhay So bumalik tayo magbarko noong 2022 if I'm not mistaken. So yun, tapos nakapag-ipon-ipon ng kaunti dahil yung ating mga naipon noong during the pandemic ay talagang kumbaga medyo nalimas-limas talaga ang ating ilak natin yung helmet. Ayun, kasi parang may pumapasok na alikabok yung mata ko sa alikabok. So yun nga, nagkaroon ng gano'n na mga senaryo.
So by that time, during the pandemic, doon na sumikat yung social media like YouTube, Facebook, yung mga ganon. So kumalat na yung mga content creator, kung sino-sino pang mga sikat na content creator. So doon natin nakita si Reed. Actually si Boss Reed ang nakita natin nung una nung panahon, si Reed Motovlog. And then ang kanyang Kawasaki pa noon na Z1000 is yung 2017 nata na model yun, kung hindi ako nagkakamali. And then yun na nga. As the day goes by, so yun na nga, sumikat si Red. Hanggang ngayon, talaga nung pumasok ako sa motovlogging industries, so hindi basta-basta at hindi biro din ang magiging isang motovlogger. Unang-una lang yung mga camera na itawag nito, gagamitin mo. By that time, paano ba ako nag-umpisa? Yung mga camera ko pa noon, yung tag 1,000 lang Matibay talaga itong Arpa 70 sa hangin. Yun na nga, hanggang sa tumakbo yung mga panahon at mga araw na hanggang sa na-meet natin si Reed dito na sa May Lima. So may event ang Geely, kasi before ang kanyang parang yung Spider Philippines ang sa kanya Pero by that time nung na-meet natin siya, ang ating motor ay yung NMAX pa lang na version 2. Kaya tayo nabigyan ng idea kung anong bibilhin. At una nagustuhan ko din naman yung nito yung looks nitong yung forma nung Z1000 And then isa pa sa nasabi ko na rin sa mga vlog ko na hindi talaga ako teke, kaya itong motor ay pasok talaga sa karakter ko na ganun. Pagdating dito sa may ito pa Santa Rosa, yan dito banda makulimlim na, makulimlim, mainit. Baliktad. So ayun na nga yun yung mga taong natin tinatanaw ng parang inspirasyon. Nagkaroon tayo ng inspirasyon sa kanila. Tapos ito yung pinaka exciting na part, na yung panahon na yung tropa natin pinapahiram tayo ng mga motor nila. Tapos yun na nga, hanggang sa nakapunta tayo kay Alfred Watermax doon sa kanilang kanyang bahay yon, kanilang bahay pala. At saka yung doon kami kumain nag-breakfast ride kami pamuntang Pangasinan sa may 1987 Manscape balagtad. Manscape doon sa Alcala. So that was Sunday, hindi ko makalimutan yun, October 29, 2023 I think, kung hindi ako nagkamali basta 20, yung year noon medyo ako parang medyo doubting ako na kung tama ba o hindi. Tapos yun na nga, na-meet natin siya personally. So may mga pictures kami dyan. Tapos yun yung pinaka naging emotional ako nung for the first time na ang nangyari sa paano ba natin ang word na gagamitin, parang achievement or success na naabot niya. Ay sino ba tayo para sa isang Alfred Watermax, di ba?
Tapos pinaandar niya sa atin ang motor. Pinasakay tayo. Ako hindi ko kasi ugali yung gano'n na alam mo yung hindi akin. Tapos ngayon lang tayo nagkakita. Ngayon lang parang kumbaga sa akin, iyang hiya ako sa gano'n. Hindi ako hindi kasi ako tipo ng taong alam mo yung parang pag nakakita kahit gustong-gusto ko yung subukan o upuan yung ganong motor. Kasi sa kasa ginagawa ko rin yun sa mga kasi ang ginawa ko pa noon kung from dealer to dealer sa mga kasa-kasa ng mga motor, saan ako nagpunta hanggang sa di ba alam mo yung from dealer to dealer, pa picture selfie. So i-post natin yung yung ginawa natin na nagpa-picture tayo, selfie pa sa sa mga branch dealer doon sa mga motor. Tapos siyempre ginagawa nating wallpaper sa ating cellphone, yung mga ganun na one day kung magkikita kami personally ni Sir Alfred Watermax, so we would like to say thank you. Kumbaga isa ako sa mga fans niya sa mga achievements na niya na alam mo yung magkakaroon ka ng ideas or parang ano bang tawag nito? Parang gigil na sana makamit mo rin one day or kahit man kaunti may matutunan ka sa kanya. Amoy kape na dito banta. Nandito ba ang Nescafe? Wala na nasa kabuuyo ng Nescafe So nandito na tayo banda sa may San Pedro exit na to Balis sa ako pa rin to ng San Pedro. So kahit man lang sa maliit na kaparaanan ay nabigyan tayo ng ang tawag nito yung positive positive thinking. Karoon tayo ng aim or goal na one day nagtitrigger sa atin maabot yung gusto nating maabot at patunayan natin sa kanila sa kanilang mga pagmumukha na yung sinasabi nila ay kumbaga hindi tayo kasi parang tingin kasi sa akin pagka sinasabihan ako ng parang ang dating sa akin ay minamaliit tayo. Wow, ayun yung humps na maliliit dito diba? So nagkakaroon ng mga aksidente rito gawa ng ang daming reklamo dito sa SLEX na to hindi man lang hindi ko alam kung ginagawa ng action o nagbibingi-bingian nababasa ko lang sa mga comment yung mga ganong senaryo. Good morning. Today is the second day of our vlog. Tayo pauwi na ng Batangas at nag-sleepover lang tayo sa Muntinlupa dahil ang ating brother Goose ay uuwi na sila ng Australia. We spend some time together, kain, syempre party. To be continued ang ating vlog yesterday dahil at dito na natin tatapusin ang ating vlog. At ito si Raker na nagsasabing Labush, paalam, hanggang sa muli.